Good day mga ka-DIY, project update ulit tayo para dito sa ating maternity ward project. Sa bago ang lahat, intro muna. Good day mga ka-DIY. So ito na, nagpapatayo na tayo ng square hollow, no? Tubular para sa walkway. So yan pa, lalagyan din kasi ng grills yan pag naislaban na. So pasok tayo rito sa project natin. So dito pa nakaka2 layer pa lang tayo dahil iunahin muna natin itong pagbuhos ng slab. So nagpalagay na tayo rito ng slab thickener. Nasa plano to. Tapos meron mga dowels siya na pull thread kasi diyan ikakabit yung mga metal stud. Ibubutasin yung metal stud, tapos ikakabit yung mga dowels na yan na nakabaon dyan, tapos nut na lang imbis na dynabolt ang ilagay. So yun ang prefer ng architect, no, na pinalagyan din ng slab thickener, although mga drywall lang naman to. Kahit na hindi masyadong necessary sana, pero sinunod pa rin natin ang plano dahil syempre obey first nga before you complain, sabi. Tsaka sumusunod lang tayo sa drawing, architectural drawing tsaka structural drawing. So yan, kinompleto na rin natin na sanitary lines para paglagay ng mga plastic at ng mesh wire para sa reinforcement natin. Kompleto na, wala nang babalikan. Tapos yung water line naman nito ay sa ibabaw lang ng mesh wire natin papadaan, pero lulubog pa rin naman siya sa slab. So ginawa natin yan para pag nag-testing tayo, nag-pressure test tayo at may leak, madali nating repairin, no? Kesa nasa ilalim tayo pa ng mesh wire yung tubo. So nilagay na lang natin sa ibabaw. So okay na yan, nagbuhos na tayo, pinas forward na lang natin para hindi na hindi na humaba ang video. So ang ginawa lang naman natin dito ay portion by portion, kasi hindi naman ito matatapos na isang araw eh. So makatatlong portion lang sila sa isang araw with overtime, okay na yon. So para lang tayo nagbubuhos ng kalsada rito, no? Pero at least okay naman to dahil tuloy-tuloy naman yung niya. Continuous naman yung reinforcement niya, no? Yung mesh wire niya, hindi naman siya naputol. Nilagyan lang natin ng boundary. Yan ay yung kapal ng yung boundary natin na yan. Yan ay yung kapal mismo ng ng slab ng SOG natin, no? So ayan, mano-mano lang tayo, mixer lang tayo kasi hindi naman available yung mixer truck dito sa layo ng project namin na to at medyo hindi pa magandang daan. So bumili na lang kami ng isang mixer na di gasolina. Tapos meron kami isang mixer dito na di kuryente. So just in case na mag-brownout, may tuloy pa rin yung trabaho kasi may di gasolina tayo. So ayan yung mixer na di kuryente. At nasa kabila naman yung diesel pala yun, hindi gasolina, diesel yung namin mixer. So ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa papabuhos. So yung mga maso natin mahataw din. So ayun yung diesel nating mixer. So ayan na yung mga dowels natin na full thread yan. Medyo mahaba na, puputulin na rin yan just in case. So ayan, naglagay na rin tayo ng water line dyan. Ayan. Para, and then bago natin pinabuhusan yan, pin-pressure test na, no? Nilik test na rin natin yan, no? Nakakabit yan sa pump para talagang malakas ang pressure niya. So okay naman lahat, kaya pinabuhusan na natin, pinabaon na natin.
So copper pipe nga pala ang prefer dito ng ano no nung architect dito kasi hindi pa sila masyadong ano sa PPR. Kumbaga sa ano medyo late sila sa technology rito eh. Hindi pa nila masyadong kilala ang PPR. So nasa Papua New Guinea nga pala to no. Ang mga tao dito puro negro. Ayan. Ayan, matatapos na rin yung ano natin no, yung pabuhos. Ito yung toilet area yan. Mga naiwan na yung toilet area na kasi may nakadrop na 50 million lahat ng toilet. So which is dapat naman talaga nakadrop yan para pag naglilinis sa area hindi naman magi-spill doon sa labas ng flooring ng sa hallway. So ayan, patuloy pa rin sa pakikibaka yung ating mga tao. Okay. Medyo bali ang sukat nga pala nito no 36 meters by 11,500 bali 11.5 meters ang lapad niya, ang haba niya ay 36 meters. Bali ang project na to ay maternity ward project, paanakan to ng paanakan. So yung may existing dito hospital yun nasa gilid na yan. Yan mga general check-up na may nandyan. So ayan, tapos na pagpabuhos natin. So nagpapalayout na ulit tayo ng CHB. Ayan, mahataw na naman yung ating mga bricklayer. Hindi naman sila mga bihasang bricklayer. Tinuturuan lang natin sila ng tamang method para maging effective sila. So yan ang window, pinabakante na natin. Bale, dalawa nga pala kami Pilipino rito no na nagmamando. Kaya lang yung isa nasa bakasyon. Nasa bakasyon siya ngayon. Sa pang dating niya no sa January 1. So tayo muna ang umaakto rito. Okay, ayan na. Medyo tumataas-taas na sila. So hinahabol namin yung panahon no kasi tag-ulan na eh. Rainy season na rito itong December. So yan, naglagay na tayo ng lintel beam no. Kasi dahil nga sa sobrang dikit-dikit ng bintana at medyo malalapad pa. So kailangan talaga na lintel beam, pero sa plano wala silang nilagay na lintel beam dito. Discretion na lang namin ng aking partner para mapatibay itong building na to. So anything na maiisip namin na maging makaganda sa building, so sinasuggest naman namin to sa mga inspector. So lahat ng rito pumasa na rin sa inspector no. Rebars, kaya may mga go signal na rin kami rito sa pagpapa-concreting. So ang susunod nating pa-inspect dito ay ang trusses kapag na-install na. So ayan, habang may nagtatrabaho sa loob, may nagtatrabaho naman dito sa labas para sa concreting itong walkway. Pinapapreparasyon na natin, pinapaprepare na natin ng pinakang ground level nitong walkway kasi ang kapal ng slab nito ay 100 mil lang. So nakadrop pa yan ng 50 mil galing doon sa finished floor level. So yan ang lintel beam natin, pinadiretso na natin lahat para kasintaas din siya ng CHB yung lintel beam natin para isang bata ka lang ng tansi. Tapos yung susunod para diretso na rin yung CHB pag patong dyan sa lintel beam. So ayan, may mga sibas tayo. Hindi na natin pina-alternate kasi first floor lang naman to no.
Hindi naman siya masyadong mataas. Kaya ano, okay lang naman 'yon. At least naka-reinforce siya. So yung matataas na bintana na yan para sa toilet yan. Yan, medyo black. Doon tayo dadaan sa kabila. Yan, BTR yan, mga bend roof, mga nasa labas. Yan, connected yan sa sanitary line natin. Siyempre, sunod din sa drawing natin yan. So, ayan na, medyo tumataas na tayo. Pabuhos na rin tayo ng putol-putol nga lang ang video na to, no? Kasi hindi natin madidiretso dahil lolobat ang cellphone natin. So ayan yung bale yung mga poste na yan, lalagyan pa yan ng grills. Ang grills nga nito tubular din 20 mil. So ayan. Madali namin to dahil medyo dumidilim-dilim na naman at siguradong uulan dahil tag-ulan na rito. So hindi nito matatapos, mapuputol din to, kaya kinabukasan naman ang susunod dahil itong oras na to isang oras na lang uwian na So ayan, hanggang dyan ang bubuhusan. So kinabukasan tapos yan hanggang dyan. So ayan yung gabion, yung previous vlog natin, yung gabion wall natin. Okay, ayan na, kita nyo naman ang panahon, kumakapal na naman ang ulap. Ayan, i-support ng bintana natin yan. Sigurado natin matibay, tapos yung gilid niya nakapako pa yan doon sa forma. Yan, kinabit na natin ang electrical din. Bihira lang naman ang may mga outlet dito sa CHB. Ang karamihan nasa partition wall. So para pag plastering natin, wala nang babakbakin para maglinya pa. So pinapalagay ko na lahat yung mga linya ng kuryente ng outlet, no. Ayan. Okay. So hanggang dito na lang, no, muna sa susunod na update na lang. So thanks for watching, mga ka-DIY. Sana lagi niyo suportahan ang video natin, no. Okay, God bless. Thanks for watching, mga ka-DIY. Till next time.